King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 12:10. Ang kamatayan ng Skyfeather Island Lord. Ang gaze of the God Eye at ang gaze of Death ay nakalok sa Skyfeather Island Lord, na lubos na nagpapatibay sa selyo sa kanya. Bilang karagdagan, ang Black Eye sa Staff of Death Curse ay tila nagpapalakas ng kapangyarihan ng Eye Bloodline Technique ni Zhao Wang. Arg! Ang Skyfeather Island Lord ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw. Nararamdaman niya ang kanyang buhay, kapangyarihan, at kaluluwa na nalalanta bago ang death intent. Bukod dito, ang mabigat na curse power ng Staff of Death Curse ay patuloy na nakapasok sa kanyang katawan, na binabawasan ang kanyang kakayahang makabawi at lumaban. Kalokohan, paano naging ganito kalakas? Ang divine weapon ba na ito ay isang pinakamataas na kalidad na divine weapon? Tinitigan ng Skyfeather Island Lord ang Staff of Death Curse, puno ng takot ang kanyang puso. Ang mga divine weapon ay nahahati sa mababang kalidad, karaniwang kalidad, mataas na kalidad, at pinakamataas na kalidad. Ang karamihan sa mga True God na mababa ang ranggo ay gumamit ng mababang kalidad na mga divine weapon. Ang rank 4 hanggang rank 6 True Gods ay gumamit ng average na kalidad na mga divine weapon, at ang Ancient Gods ay gumamit ng mataas na kalidad na divine weapons. Ang pinakamataas na kalidad na mga divine weapon ay nabalitaan na ginagamit lamang ng mga God Lord. Si Zhao Wang ay isang quasi-God lamang, ngunit ang divine weapon na ginamit niya ay nakapagpalabas ng gayong malalakas na pag-atake. Nangangahulugan ito na maaari lamang itong maging isang pinakamataas na kalidad na divine weapon. Ang pinakamataas na kalidad na mga divine weapon ay ang mga divine weapon ng mga God Lord. Gayunpaman, ang isa ay hawak sa mga kamay ng isang mahinang quasi-Diyos. Swish! Isang clone ang biglang lumitaw sa likod ng Skyfeather Island Lord. Swish! Agad na sinugod ng clone ng Skyfeather Island Lord sina Zhao Fang at Zhao Wang. Kung maaari lang niyang guluhin ang isang miyembro ng pares, ang Skyfeather Island Lord ay makakatakas pa rin ng buhay. Kung siya ay namatay sa dalawang quasi-gods, siya ay mamamatay na may walang hanggang pagsisisi. Sa pag-iisip mula kay Zhao Fang, lumabas ang maliit na pasang magnanakaw mula sa space-time robe. Neo! Ang gintong dragon snake na latigaw ng maliit na pasang magnanakaw ay humampes sa clone ng Skyfeather Island Lord. Explode! Ang Skyfeather Island Lord ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Sa isang iglap, nagsimulang magtipon ang nakamamatay na enerhiya sa kanyang clone. Oh, hindi! Nagulat ang mukha ni Zhao Fang. Ang clone ng Skyfeather Island Lord ay may lakas ng pinakamataas na rank 2 True God. Kung magpapasabog ito sa sarili, kahit isang rank 3 True God ay mapalad na mabuhay. Swish! Sa pag-flutter ng robe, tumakas ang team ni Zhao Fang papunta sa space-time robe dimension. Swish! Pagkaraan ng isang saglit, muling lumitaw si Zhao Fang. Broom! Ang mundo ay madilim at madilim, na sinalanta ng isang napakalamig na kapangyarihan na pumutol sa buto. Ang sandali ng aktwal na pagsabog ay may pinakamalaking kapangyarihan. Gamit ang Sacred Lightning Body, maaaring baliwalain ni Zhao Fang ang matagal na epekto ng pagsabog. Sa tingin mo saan ka pupunta? Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay tumingin sa isang tiyak na direksyon. Buzz! Lumitaw ang malalakas na ripples ng space-time intent sa paligid ng space-time robe. Instant movement. Sa isang mabilis na paglukso, nawala si Zhao Fang sa hangin. Ilang daang libo li ang layo, lumipad sa himpapawid ang naputol at mahinang Skyfeather Island Lord. Matapos makalaya sa pinagsamang pagpigil ni na Zhao Fang at Zhao Wang, agad siyang gumamit ng spatial technique para tumakas. Bagamat mas mababa ito sa instant movement, nagtataglay pa rin ito ng kamangha-manghang bilis. Isang pinakamataas na kalidad na divine weapon. Kahit hindi ko makuha, lahat kayo ay napapahamak pa rin. Napuno ng puot ang mukha ng Skyfeather Island Lord. Sa sandaling ipahayag niya ang pagkakaroon ng isang pinakamataas na kalidad na divine weapon sa mundo, hindi mabilang na mga Ancient God experts ang mahuhulog kay Zhao Fang sa galit na galit upang makuha ito para sa kanilang sarili. Biglang naramdaman ng Skyfeather Island Lord ang isang malakas na spatial ripple mula sa kanyang likuran. Biglang tumalon si Zhao Fang sa ere. Ang bilis niyang nakasunod. Natigilan ang Skyfeather Island Lord.
Wala siyang ideya na ang spacetime robe ni Zhao Feng ay maaaring tumaas ang distansya na maaaring ilakbay ng instant movement. Bilang karagdagan, maaaring bawasan ng spacetime robe ang interval time ng paggamit ng instant movement at pataasin ang katatagan nito. Hindi ka makakatakas. Ikinapak ni Zhao Feng ang mga pakpak ng kidlat sa kanyang likod. Broom. Sa isang nakakabinging kulog, agad na naabutan ni Zhao Feng ang Sky Feather Island Lord. Frigid Flash. Sa hitsura ng pagkabigla, ginamit kaagad ng Sky Feather Island Lord ang kanyang spatial escape technique, na naging isang sinag ng nagyayelong liwanag. Hahaha, kapag hinabol ko, hindi ka makakatakas. Ngumisi si Zhao Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit ni Zhao Feng ang instant movement para makahabol sa Sky Feather Island Lord. Kahit mahuli mo ako, hindi mo ako mapapatay. Hindi pinansin ng Sky Feather Island Lord si Zhao Feng at nagpatuloy sa pagtakas. Ang instant movement ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya, at hindi ito magagamit ni Zhao Feng magpakailanman. Bilang karagdagan, ang robe na ginagamit ni Zhao Feng ay isa lamang supplementary type na divine weapon, at si Zhao Feng ay walang cultivation na gumawa ng mga pag-atake na maaaring magbanta sa kanya. Batay sa mga haka-haka ng Sky Feather Island Lord, ang lalaking iyon na may napakaitim na staff ay hindi lumitaw dahil ang pinakamataas na kalidad na divine weapon ay nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya upang magamit o may mga side effects na naging dahilan upang hindi magamit ng paulit-ulit. Kaya, ang Sky Feather Island Lord ay may napakalaking pagkakataon na mabuhay. Ganoon ba? Sabi ni Zhao Feng sa tono ng pagtatanong habang nagsimulang gumana ang kanyang kaliwang mata. Swish! Ang hindi mabilang na puting arco ng kidlat ay nagsimulang kumalusko sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at ang destruction intent na maaaring magwasak ng mga kaluluwa, na sinamahan ng malalakas na ripples ng soul, ay nagsimulang umusbong. Tribulation Lightning Eye Flame. Crack! Isang kulubat na apoy ng Tribulation Lightning ang sumabog sa ulo ng Sky Feather Island Lord. Kahit na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay masyadong mahina para sa kanyang Soul Eye Bloodline techniques para saktan ang Island Lord, ang pinsalang dulot ng Tribulation Lightning Eye Flame ay nakadepende sa bilang ng mga simbolo ng Tribulation Lightning. Kung mas maraming pinsala ang ay dudulot sa kaluluwa. Arg! Nanlamig ang katawan ng Sky Feather Island Lord habang siya ay sumisigaw. Pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang kaluluwa sa isang impyerno ng Tribulation Lightning, sunod-sunod na bolt na humahampas dito. Pagkatapos gamitin ang Tribulation Lightning Eye Flame, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpatuloy sa pag-ikot. Buzz! Unti-unting lumitaw ang isang whirlpool sa ibabaw ng kaliwang mata. Tahimik, lumitaw ang isang vortex ng eye intent sa dibdib ng Sky Feather Island Lord. Isang nakabulag na puting talon ng kidlat ang bumaril mula sa puyo ng tubig na ito. Ito ay mas matangkad kaysa sa isang lalaki at naglabas ng kakila-kilabot na enerhiya ng isang lightning tribulation. Swoosh! Ang napakalaking talon ng kidlat ay dumiretso sa katawan ng Sky Feather Island Lord, na malinis na hiniwa siya sa dalawa. Tribulation Lightning Eye Slash. Ipinikit ni Zhao Feng ang kaliwang mata. Ginamit ng Tribulation Lightning Eye Slash ang condensed energy ng Tribulation Lightning, kaya napakalakas nito. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ay iba sa Tribulation Lightning Eye Flame dahil iyon, kahit na maaari pa itong makapinsala sa kaluluwa, ito ay higit pa sa isang pisikal na pag-atake. Swish! Kumaway ang robe, lumitaw si Zhao Wang. Ang paulit-ulit na paggamit ng divine weapon na uri ng kamatayan ay labis na nakakapagod kay Zhao Wang at nabaluktot din ang kanyang personalidad. Gayunpaman, upang masiguro na ang Sky Feather Island Lord ay nalipol, kailangan ni Zhao Feng na hiramin ang kapangyarihan ng Staff of Death Curse ni Zhao Wang. Black Hole of Death. Inactivate ni Zhao Wang ang Staff of Death Curse. Swish! Ang Eye of Death ay umalangaw sa mata ng Staff of Death Curse at bumaril ng isang itim na ambon na kumukulo na may masamang aura ng kamatayan at sumpa. Whoosh! Ang itim na ambon ay nakakabit sa kaluluwa ng Sky Feather Island Lord. Woom! Agad na sinimulan ng Black Hole of Death ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Sky Feather Island Lord. Ang pisikal na katawan ng Sky Feather Island Lord ay pinutol ni Zhao Feng sa dalawa, kaya ang kaluluwa na lang ang natitira sa kanya. Para sa kadahilanang ito,
Ang kapangyarihan ng Black Hole of Death ay ganap na nakatuon sa kaluluwa. Womb. Ang kaluluwa ng Skyfeather Island Lord ay mabilis na hinigop. Ang mas mahina ang kaluluwa ay naging mas mababa, ito ay maaaring magpumiglas. Arg. Hindi ako papayag. Paos na sigaw ng kaluluwa ng Skyfeather Island Lord. Sa huli, ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hinigop ng Black Hole of Death. Ang Skyfeather Island Lord ay patay na. Talagang napakalaking abala ang lubusang pumatay ng isang true god na mas malakas kaysa sa sarili niya. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Malaki ang utang na loob niya sa gawaing ito ng pagpatay sa Skyfeather Island Lord sa dalawang divine weapon. Gayunpaman, ang dalawang divine weapon ay nasa hindi kumpletong kalagayan. Sina Zhao Feng at Zhao Wang ay hindi pa rin kayang gamitin ang kanilang tunay na kapangyarihan. Buzz. Lumitaw ang spatial ripples sa hangin, at tumalon si Zhao Feng sa kanila at nawala. Isang itim na dragon na ilang libong zang ang haba na nakapulupot sa kalangitan. Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan. Galit na sigaw ng Black Destruction Serpent Dragon. Anong sinaunang lahi ito? Isang Black Serpent Dragon. Nakakatakot na bloodline. Ang maraming true god sa ibaba ay nanginag, dahil ang pressure ng nakakatakot na bloodline na iyon ay naging halos imposible para sa kanila na i-activate ang sarili nilang mga bloodline. Si Zhao Feng at ang Skyfeather Island Lord ay matagal nang nawala, kaya ang True God Guisha ay nagrally ng ilan sa mga True Gods para sa isang counterattack. Sa huli, ang ilan sa mga True God ay sumangayon na labanan ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wan. Sword of Piercing Metal, Ice Spear, Earth Hammer. Ginagamit ni Zhao Wang ang Eye of Myriad Forms para gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan at maglunsad ng mga pag-atake mula sa bawat lokasyon. Isang ina po ng isa sa 8 Great God Eyes, ang Eye of Myriad Forms. Ang mga True God na nakikibahagi sa ganting salakay na ito ay mapait na sumigaw sa pagkabigla at pagkabigo. Sa wakas ay natanto nila na minamaliit nila si Zhao Feng. Ang dalawang kaalyado ni Zhao Feng ay nagtataglay ng abnormal na lakas at hindi kapani-paniwalang mga bloodline. Tumakas. Nakita ng True God Guisha na ang kanyang panig ay hindi maganda at nagpasya na talikuran ang mga True God na ito at tumakas ng mag-isa. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang spatial ripple sa tabi niya. Swish! Biglang lumabas si Zhao Feng sa kawalan. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Nag-circulate si Zhao Feng ng 5 elements divine power at nagpaputok ng isang palad ng 5 kulay na kidlat. Broom. Ang palad ng dumadagandong na kidlat ay parang isang napakalaking bundok ng kuryente na bumagsak sa True God Guisha. Boom. Bang. Crash. Ang True God Guisha ay namumula ng kidlat habang siya ay tinatangay ng hangin at nabasag sa lupa. Hiss. Ang natitirang mga True God ay nagyelo sa takot. Ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Isang suntok ang nasugatan ng husto sa True God Guisha, at ang lakas na ito ay galing kay Zhao Feng. Bukod dito, ang pagbabalik ni Zhao Feng ay nangangahulugan na ang mga bagay ay naging napakahirap para sa Skyfeather Island Lord. Master, bumalik ka na. Magalang na tumawag ang napakalaking itim na Serpent Dragon. Master, naramdaman ng mga True God na nanginginig ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Nasa ilalim sila ng impresyon na ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa sa mga kaibigan ni Zhao Feng. Hindi nila akalain na ito ay alipin ni Zhao Feng. Patayin ang lahat ng lumaban. Deklara ni Zhao Feng sa malamig na tono. Oo. Ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wan ay nagsimulang magtrabaho. Arg. Ang walang katapusang hiyawan ay yumanig sa puso ng isang tao. Sa huli, maging ang True God Guisha ay napatay sa harap ng mga True God. Senior Zhao, iligtas mo ako. Napilitan kaming palibutan ka sa lugar na ito. Ang mga nabubuhay na True God ay agad na nagsimulang humingi ng awa. Sa ngayon, ako ang Skyfeather Island Lord. Tinitigan ni Zhao Feng ang siyam na nakaligtas na rank 1 True God at nagpahayag. Oo, mabilis na sumang-ayon ang mga True God. Sa kanilang isipan, nagsimula silang magtaka, pinatay nga ba ni Zhao Feng ang Skyfeather Island Lord? Zhao, Senior. Ang True God Skyfire ay nasa sabik na tumawag. Ang True God Skyfire ay hindi kailanman naging ganito kasabik noon.
Ang pagkuha kay Zhao Fang ay maaaring ang pinakamahusay na desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Ibalik ang mga bagay na kabilang sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sabi ni Zhao Fang sa True God Skyfire. Bagamat ang True God Skyfire ay bahagi rin ng grupong nakapaligid kay Zhao Fang, ni minsan ay hindi pa niya aktwal na inatake si Zhao Fang. Oo, ang True God Skyfire ay may pagtataka sa kanyang mukha. Ang natitirang mga True God ay tila may naalala. Sa pakikipaglaban para sa pagmamayari ng Exchange Spiritual Hall, malinaw na ang kinatawan ng Blazing Fire Golden Ship Race na si Zhao Fang, ang nanalo. Gayunpaman, ang mga tao ng Sky Feather Island Lord ay nakialam, na nagresulta sa pagtugis kay Zhao Fang. Bilang resulta, ang Exchange Spiritual Hall ay naging pagmamayari ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. King of Gods, Kabanata 12:11. Pag-alis. Sa Sky Feather Island, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay kumilos ng malupit, mabilis na umuunlad at napagtanto ang kanilang umuunlad na mga ambisyon. Ang iba pang mga paksayon ay nababahala dito. Ngayon, parehong inalis ni Zhao Fang ang pangkat ng Sky Feather Island Lord at nagpa siya na harapin ang Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang True God ay lubos na natuwa nang marinig ito. Ang pinakamalakas na paksayon sa Sky Feather Island ay nawasak, at sa lalong madaling panahon, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay hindi magiging mas mahusay. Sa sitwasyong ito, ang ibang mga paksayon ay makakakuha ng mas maraming mapagkukunan. True God Skyfire, tayo na. Walang pakialam na sabi ni Zhao Fang. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para isama ang True God Skyfire at agad na umalis. Nagkalat din ang ibang mga True God experts. Halos kalahati ng mga True God ng Sky Feather Island ay namatay sa labanang ito, at ang mga natitira ay napakapalad na nakaligtas. Bukod pa rito, wala ni isa sa kanila ang napakalaya para ipaalam sa Blue-Eyed Ice Wolf Race kung ano ang mangyayari. Hindi nila matitiis ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng sama ng loob ni Zhao Fang kung gagawin nila. Nang maglaon sa araw na iyon, binisita ni na Zhao Fang at True God Skyfire ang Exchange Spiritual Hall sa ilalim ng kontrol ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Lahat ng miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, lumabas dito. Tumayo si Zhao Fang sa langit at umungol. Broom. Dumagundong at nanginig ang buong Exchange Spiritual Hall. Ang protection array ng Exchange Spiritual Hall ay kumikislap at kumurap, na parang nasa bingit ng pagbagsak. Naramdaman ng mga bantay ng Exchange Spiritual Hall ang kapangyarihan ni Zhao Fang at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngunit sa kanilang pananaw, kung si Zhao Fang ay kumilos ng walang pakundangan sa Exchange Spiritual Hall na ito, hindi siya pababayaan ng mga eksperto ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Boom! Ilang agos ng enerhiya ang lumabas sa Exchange Spiritual Hall habang lumilipad palabas ang 5 eksperto. True God Skyfire, hindi ko akalain na ganoon kamatapang na gumawa ng gulo sa paligid ng Exchange Spiritual Hall. Iniisip mo pa ba na ang iyong Blazing Fire Golden Ship Race ang nanalo sa laban para sa Exchange Spiritual Hall? Napangisi ang Demigod Elder na nangunguna sa grupo ng 5. Si Zhao Fang at True God Skyfire ay hindi pa nakakapasok sa Exchange Spiritual Hall, ngunit ang mga tao sa lahi ng Blue-Eyed Ice Wolf ay naglalabas na ng mga akusasyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng higit na dahilan para umatake. Ito ay Zhao Fang. Isa sa mga elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nakatitig kay Zhao Fang, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang siya ay sumisigaw sa alarma. Ang elder na ito ang nag-appraise at nag-auction ng mga item para kay Zhao Fang. Nang maglaon, nagpadala siya ng mga eksperto ng Blue-Eyed Ice Wolf Race para habulin at paslangin si Zhao Fang. Grand Elder, siya si Zhao Fang. Nakilala ng 2 pang demigod si Zhao Fang at napasigaw din sa takot. Naging tagamasid sila sa laban para sa Exchange Spiritual Hall. Una niyang natalo si Gulan at pagkatapos ay natalo niya ang disipulo ng Sky Feather Island Lord, si Shifang. Ang mga eksenang ito ay nakaukit sa puso ng 2 demigod na ito. Kahit nakalaunan, narinig pa nila ang balita na pinatay ni Zhao Fang ang True God Gili. Sa madaling salita, hindi maarok ang lakas ni Zhao Fang. Ang 5 demigods na tulad nila ay sadyang walang kalaban-laban para sa kanya. Zhao Fang. Mabilis na kumalat ang pangalang Zhao Fang sa Exchange Spiritual Hall.
Kahit na sinaktan ni Zhao Feng ang Sky Feather Island Lord, siya pa rin ang pinag-uusapan ng buong isla. Madali niyang natalo si Xie Feng at napatay pa ang True God Gili. Si Zhao Feng ay maaaring ituring na pinakamalakas na quasi-god genius ng Sky Feather Island. Zhao Feng. Ang Grand Elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may ekspresyon ng pagkagulat, at medyo pinagsisihan niya ang kanyang mga sinabi. Siya ay nag-iisa sa lahat ng oras na ito at walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Matapos lumabas mula sa kanyang pag-iisa, nakarinig lamang siya ng ilang chismis tungkol kay Zhao Feng. At saka, hindi ba sinabi ng True God expert ng kanyang lahi na si Zhao Feng ay nakakulong sa teritoryo ng Sky Feather Island Lord? Halos 20 True Gods ang nagtipon, naglatag ng isang nakamamatay na hanay na pinamumunuan ng Sky Feather Island Lord. Kahit na ang isang rank 4 True God ay mapapahamak. Paano lumitaw si Zhao Feng dito ngayon? Pumunta ako dito para manggulo. Naniniwala ako na, sa kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall, dapat ako ang nanalo. Kaya, ang Exchange Spiritual Hall na ito ay kabilang sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sinagot ni Zhao Feng ang tanong ng Grand Elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ngunit ngayon, wala ni isa sa 5 demigod ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ang nangahas na magsalita o kahit na direktang salubungin ang tingin ni Zhao Feng. Ikaw, karapat-dapat kang mamatay. Itinoon ni Zhao Feng ang kanyang tingin sa isa sa kanila. Ang elder na ito ang nag-appraise at nag-auction ng mga item para kay Zhao Feng. Senior Zhao, iligtas mo ako. Agad na napaluhod ang matanda. Mamatay. Ang sole intent ni Zhao Feng ay naging isang nakakatakot na kidlat na sawa na dumagundong patungo sa matanda. Broom. Ang iba pang 4 na demigods ay nadama na sila ay nakakaranas ng isang lightning tribulation na impyerno. Kumakaluskos ang kidlat sa kanilang paligid, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na gumalaw man lang ng kalamnan. Arg! Sigaw ng matanda habang ang kanyang kaluluwa ay napatay, at ang kanyang katawan ay nahulog sa lupa. Hiss! Natahimik ang Exchange Spiritual Hall. Sa isang sulyap lang, isang demigod ang agad na napatay. Gaano kalakas si Zhao Feng? Ang 4 na natitirang demigod ay natakot sa kanilang talino. Kung target sila ni Zhao Feng, malamang na mapupunta sila tulad ng kanilang kasamahan. Senior Zhao, pakitahimik ang iyong galit. Hindi kami makakagawa ng desisyon sa puntong ito. Mangyaring payagan kaming iulat ito sa patriarka. Sabi ng Grand Elder sa nanginginig na boses. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may 2 True Gods. Ang isa ay isang rank 1 True God na napatay na sa teritoryo ng Sky Feather Island Lord. Ang isa pa ay ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, isang rank 2 True God. Bilasan mo siya at lumabas. Malamig na pahayag ni Zhao Feng. Oo, nanginginig na tumango ang Grand Elder. Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa kanila. Maaari lamang nilang ipaubaya ito sa Patriarch. True God Skyfire, pumasok muna tayo. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Ang base ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay medyo malayo sa Exchange Spiritual Hall na ito. Si Zhao Feng ay natural na hindi maghihintay sa labas. Swoosh swoosh. Si Zhao Feng at True God Skyfire ay pumasok sa St. Pearl Tower. Sa isang iglap, lahat ng mga ekspertong kumakain doon ay tumayo at umalis. Pagkatapos ng lahat, napatay ni Zhao Feng ang isang demigod sa isang sulyap, na nangangahulugan na maaari niyang patayin ang mga tambak ng mga ordinaryong eksperto sa Mystic Light Realm na tulad nila. Si Zhao Feng at True God Skyfire na lang ang natitira sa St. Pearl Tower. Mga bisita, ano ang gusto ninyong i-order? Isang waiter ang kinakabahang lumapit sa mesa ni Zhao Feng. Ihain ang ilan sa iyong pinakamasarap na delicacy, at magdala ng isang garapon ng Heavenly Spring Pearl Wine. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Pumunta siya rito para kumain, kaya natural na dapat niyang tamasahin ang pinakamahusay na maya-alok. Sige, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Agad namang umalis ang waiter. Hindi nagtagal ay nakahain na ang alak at pagkain. Meow. Naamoy ng munting pas ang magnanakaw ang bango at agad na lumabas. Pagkatapos ng lahat, mayroon pang ang masarap na alak sa pagkakataong ito. Zhao Feng, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Mabilis na sinabi ng True God Skyfire.
Alam ng mga True God na nasa teritoryo ng Skyfeather Island Lord ang tunay na kapangyarihan ni Zhao Fang, ngunit ngayon, tinutulungan ni Zhao Fang ang Blazing Fire Golden Ship Race na alagaan ang isang maliit na bagay na tulad nito. Wala iyon. Wala nang sinabi si Zhao Fang at nagsimulang tamasahin ang mga pagkaing inihanda sa kanyang harapan. Pagkalipas ng ilang araw, ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay dumating sa isang balisang gulat. Patriarch. Ang Grand Elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may kumislap sa kanyang mga mata. Si Zhao Fang at ang Skyfeather Island Lord ay nagkaroon ng alitan, kaya ang Skyfeather Island Lord ay tiyak na hindi pakakawalan si Zhao Fang. Kumpiyansa ang Grand Elder na nakipag-ugnayan ang Patriarch sa mga tao ng Skyfeather Island Lord bago dumating. Wala siyang ideya na napatay na ni Zhao Fang ang Skyfeather Island Lord. Wala sa mga eksperto sa Exchange Spiritual Hall ang umalis, dahil lahat sila ay naghihintay sa paligid upang makita ang palabas. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nangyari kung paano nila inaasahan. Ang unang bagay na ginawa ng Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa pagpasok sa St. Pearl Tower ay lumuhad sa magkabilang tuhod. Thud. Isang rank 2 True God ang agad na lumuhad sa harap ni Zhao Fang. Senior Zhao, ang problema noon ay ang pagkakamali ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang aking lahi ay handang ibigay ang Exchange Spiritual Hall at maging vassal ni Senior Zhao, na maglilingkod kay Senior Zhao sa natitirang oras. Ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf na nakiusap. Sa sandaling natanggap niya ang mensahe ng Grand Elder, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa Skyfeather Island Lord, ngunit nabigo ang lahat ng kanyang pagtatangka. Sa huli, nalaman niya mula sa mga True God ng ibang paksayon na pinawi ni Zhao Fang ang buong paksayon ng Skyfeather Island Lord. Ito. Anong nangyayari? Natigilan ang mga nanonood sa Exchange Spiritual Hall. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay isa sa 5 pinakamalakas na 4-star factions ng Skyfeather Island. Ngunit ngayon, ang rank 2 True God Patriarch ng lahi ay nakaluhod sa harap ni Zhao Fang at inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Tiyak na hindi ko kailangan ng mga taong tulad mo sa tabi ko. Malamig na tugon ni Zhao Fang. Nang si Zhao Fang ay nanalo ng patas laban kay Gulan, inakusahan ng Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch si Zhao Fang ng paggamit ng mga kasuklam-suklam na pandaraya at sinuhulan pa ang True God Gili sa pakikitungo kay Zhao Fang. Swish! Sa isang alon ng manggas ni Zhao Fang, lumitaw si Zhao Wang. Black Hole of Death. Ginamit ni Zhao Wang ang Eye of Death kasama ang Staff of Death Curse para i-shoot ang isang ulap ng itim na ambon. Bago pa man tuluyang bumaba ang itim na ambon, ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch ay tila napagtanto na siya ay mamamatay. Woom! Ang itim na ambon ay nabuo sa Black Hole of Death at nagsimulang sumipsap sa katawan ng Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch. Arg! Ang kanyang antas ng lakas ay sadyang hindi kayang labanan ang pinagsamang kapangyarihan ng Eye of Death at ng Staff of Death Curse. Sa ilang sandali, ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch ay walang iba kundi isang tumpok ng alikabok. Ang Exchange Spiritual Hall ay napakatahimik, lahat ay nanlamig sa lupa sa hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang rank 2 True God Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay agad na namatay ng walang kaunting pagtutol. Patawarin mo ako. Ang mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay lumuhad lahat sa sahig, nanginginig at nanginginig ang kanilang mga katawan. Patay na ang iyong Patriarch. Hindi ko nahahabulin ang sama ng loob na ito. Walang pakialam na sabi ni Zhao Fang. Malapit nang umalis si Zhao Fang sa Skyfeather Island. Hindi niya magagarantiya na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay aatake sa Blazing Fire Golden Ship Race kapag siya ay nawala. Kaya, kailangan ni Zhao Fang na pahinin ang Blue-Eyed Ice Wolf Race. Maaari niyang patayin ang karamihan sa mga eksperto sa mas mataas na antas ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, o kaya niyang patayin ang kanilang Patriarch. Upang maiwasan ang massacre, pinili ni Zhao Fang na pumatay lamang ng isang tao. Swish! Nang matapos ang gawaing ito, kinuha ni Zhao Fang si Zhao Wang at umalis. Pagkaalis niya, mabilis na kumalat ang balita na pinatay niya ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch. Sa loob lamang ng 10 araw, nalaman na ito sa buong Skyfeather Island. Hindi nagtagal, isang piraso ng mas pasabog na balita ang nagsimulang kumalat. Binunot at inalis ni Zhao Fang ang pangkat ng Skyfeather Island Lord.
Kung hindi para sa unang piraso ng balita, maaaring pinagdudahan ng mga tao ang isang ito. Gayunpaman, ang katotohanan na si Zhao Feng ay patuloy na namuhay ng ligtas at walang hadlang sa Skyfeather Island ay sapat na patunay na ang paksayon ng Skyfeather Island Lord ay nawasak na ni Zhao Feng. Mula sa puntong ito, si Zhao Feng ang pinakamalakas na eksperto sa Skyfeather Island. Pagkatapos, lumipat ang Blazing Fire Golden Ship Race sa dating teritoryo ng Skyfeather Island Lord at nagsimulang manirahan. Pagkatapos ng lahat, mayroong mababang kalidad na God Crystal Vein sa ilalim ng teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Ang isang solong kristal na ugat ay sapat na upang baguhin ang hinaharap ng isang buong lahi. Aalis na ako. Tumayo si Zhao Feng sa teleportation array, unti-unting nawawala ang kanyang figure. Ang upper echelon ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nakatayo sa paligid ng platform, pati na rin ang Green Jade Ship Race. Brother Zhao Feng, kailangan mong bumalik at bisitahin kami. Ang young master ng Green Jade Ship Race, si Liu Yun, ay nasa sabik na tumawag. Tinapik ni Yuliner si Liu Yun sa ulo, ang kanyang mga mata ay umaambon habang pinagmamasdan si Zhao Feng na umalis na may halong pakiramdam sa kanyang puso. Swish! Sa susunod na sandali, ang katawan ni Zhao Feng ay tuluyang nawala sa sinaunang teleportation array. King of Gods, Kabanata 12:12. Mga kahirapan sa daan. Ang Blue Ocean Bay ay isang rehiyon sa ilalim ng kontrol ng Golden Jade Race. Ang bay ay tahanan ng halos 10 isla na may iba't ibang laki, kasama ang Skyfeather Island na isa sa mga ito. Sa araw na ito, ang teleportation array na kabilang sa isang 4-star faction ng Blue Ocean Bay ay biglang nagsimulang kumislap ng puting liwanag. Nang mawala ang liwanag, lumitaw ang isang lalaking gininto ang buhok. Ang sinaunang teleportation array na ito ay may 2 green armored guardian na may demigod na antas ng cultivation. Sila ay hindi lamang mga tagapag-alaga bagaman. Naunawaan din nila ang sining ng mga array at responsable sa pag-activate ng array. Ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Ang isa sa mga guard na nakasuot ng berde ay sumulyap kay Zhao Feng at tumahol. Ako ay isang subordinate ng Skyfeather Island Lord. Sabi ni Zhao Feng. Ang Blue Ocean Bay ay ang teritoryo ng Golden Jade Race, at pinatay ni Zhao Feng si Shi Feng, sinaktan ang quasi-god Dilin, at nakipaglaban at pumatay din sa mga true gods ng Golden Jade Race. Bukod dito, nang lumitaw ang mga kayamanan ng transparent na palasyo, inutusan ni Zhao Feng ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon na magnakaw ng mga kayamanan mula sa mga kamay ng Golden Jade Race. Masasabi ng isang tao na ang Golden Jade Race ngayon ay galit na galit kay Zhao Feng. Ang Golden Jade Race ay malamang na hindi maisip na si Zhao Feng ay nasa loob na ng kanilang teritoryo. Swish! Naglabas si Zhao Feng ng gintong token. Nakuha ni Zhao Feng ang token na ito mula sa interspatial dimension na pagmamayari ng 3 magkakapatid na Skyfeather Island Lord. Ang token na ito ay kumakatawan sa Skyfeather Island at maaaring gamitin sa buong Blue Ocean Bay. Matapos ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, naghanda si Zhao Feng na umalis. Tumigil ka, kasalukuyan kang nasa Iron Ghost Gate ng Asher Vault Island. Kailangang umalis ng 20 mababang kalidad na God Crystals. Pinigilan ng Green Armored Guard si Zhao Feng. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang presyo ng 20 mababang kalidad na God Crystals ay hindi masyadong mura o masyadong mahal para sa isang demigod. Ngunit kung ito ay isang late stage na Mystic Light Realm Cultivator na na-teleport, hindi sila kailanman makakapagbayad ng 20 mababang kalidad na God Crystals. Kaya, hinala ni Zhao Feng na walang ganoong tuntunin. Ginagamit ng mga taong ito ang kanilang lakas at suporta ng kanilang paksayon para ay bully ang mahihina. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay puno ng ganitong uri ng pambubuli at pagkakakitaan. Mawala. Napabuntong hininga si Zhao Feng habang naglalabas siya ng kamanghamanghang kapangyarihan ng kidlat. Boom! Hiss! Ang paligid ni Zhao Feng ay naging isang domain ng 5 kulay na kidlat na tinamaan ng nakakatakot na kapangyarihan ng Sacred Lightning. Thump! Sa isang iglap, napilitang lumuhad sa lupa ang 2 gwardya na nakasuot ng berde. Siyempre, hindi pinalabis ni Zhao Feng. Gusto lang niyang takutin ang magkasamang ito. Mabuting Ginoo, pakikalma ang galit mo.
May mga mata kami pero bulag. Ang Iron Ghost Gate ay walang ganitong panuntunan. Agad namang umamin ang dalawang gwardya na nakasuot ng berde. Sa maikling sandaling iyon, masasabi nila na ang lakas ni Zhao Feng ay hindi bababa sa isang rank 1 quasi-god. Ang isang rank 1 quasi-god ay isang quasi-god na may lakas ng isang rank 1 true god. Ngunit ang pagiging isang quasi-god ay maaari ding ituring na isang simbolo ng karangalan, at isang rank 1 quasi-god ay may mas mataas na katayuan kaysa sa isang rank 1 true god. Bukod dito, kung mas mataas ang ranggo ng quasi-god, mas maluwalhati at nakasisilaw sila. Halimbawa, ang quasi-god Heaven Swallower ng Heaven Devouring Sacred Land ay isang rank 4 quasi-god. Maaari siyang direktang makapasok sa Heaven Devouring Sacred Land bilang isang rank 4 true god, at ang pinakamababang level na maaabot niya sa hinaharap ay ang rank 9 Ancient God. Sa kabilang banda, ang ilang rank 4 true gods ay hindi man lang maabot ang rank ng Ancient God. Inalis ni Zhao Feng ang kanyang panggigipit at umalis. Hindi alam ng Golden Jade Race na nasa Blue Ocean Bay ako, kaya hindi masyadong mahigpit ang inspection. Napaisip si Zhao Feng sa kanyang sarili. Kung alam ng Golden Jade Race na si Zhao Feng ay nasa paligid ng Blue Ocean Bay, tiyak na maglalabas ito ng wanted notice. Kung iyon ang kaso, sa sandaling lumitaw si Zhao Feng sa lugar na ito, mapapalibutan na siya ng paksayon sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi lang ang Golden Jade Race ang gustong pumatay kay Zhao Feng. Ang mga paksayon ng Gulong Zone, Yanglong Zone, at Tianyan Zone ay pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension, at si Zhao Feng ay nakatagpo ng ilang paksayon mula sa Gulong Zone. Hanggat makakalabas ako sa Gulong Zone, ligtas ako. Kahit na ito ay totoo, ang Gulong Zone ay ganap na napakalaki. Mayroong hindi bababa sa 34.5 bituin na kapangyarihan na kumokontrol sa mga rehiyon tulad ng Blue Ocean Bay sa Gulong Zone. Mula dito, madaling maisip kung gaano kaliit ang Skyfeather Island. Ang isang 4 na bituin na paksayon tulad ng Skyfeather Island Lords ay may kontrol sa isang maliit na hanay ng teleportasyon. Dapat kontrolin ng 4.5 star faction ang isang malakihang teleportation array na maaaring maglakbay ng mas malayo. Kinuha ni Zhao Feng ang lahat ng impormasyong ito bago umalis. Nangangahulugan ito na, kung nasa isip ni Zhao Feng ang kaligtasan, maaari niyang gamitin ang maliliit na teleportation array ng mga 4-star faction. Ngunit kung gusto niyang umalis sa Gulong Zone sa lalong madaling panahon, kailangan niyang gamitin ang malalaking teleportation array ng 4.5 bituin na paksayon, o kahit 5-star na paksayon. Makakatipid siya ng 5 beses na mas maraming oras, marahil ay higit pa. Sa isang banda, napakaraming paksayon ang nasaktan ni Zhao Feng at kailangang maging maingat. Sa kabilang banda, si Zhao Feng ay walang pagkakakilanlan upang gamitin ang mga teleportation array sa unang lugar. Katulad ngayon, kahit na nag-teleport lang si Zhao Feng mula sa Skyfeather Island patungo sa isa pang malaking isla, hinihiling ng mga bantay ng hanay na ipakita niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi naging ganoon kadali para kay Zhao Feng na umalis. Pag-iisipan ko ito sa sandaling umalis ako sa Blue Ocean Bay. Magagamit lang ang Skyfeather Island token sa Blue Ocean Bay, kaya maiisip ni Zhao Feng ang problemang ito kapag umalis na siya sa rehiyong ito. Makalipas ang 10 araw, tumayo si Zhao Feng sa isang teleportation array sa loob ng isang sinaunang tore. Aalis na ako sa Blue Ocean Bay. Sabi ni Zhao Feng. Kapag ginamit niya ang teleportation array na ito, si Zhao Feng ay lampas na sa teritoryo ng mga paksayon ng Blue Ocean Bay. Sa sandaling ito, isang teleportation array sa tabi ni Zhao Feng ang kumikislap na may puting liwanag. Swish! 3 figure ang lumitaw sa loob nito. Ang dalawa ay mga kabataang nakadamit ng seda at ang isa ay isang matanda na may gintong damit. Ikaw. Ang isa sa mga kabataan ay tumingin kay Zhao Feng sa matinding gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pagkabigla ay napalitan ng galit, at ang mga mata ng kabataan ay nagsimulang mag-init na may layuning pumatay. Ang taong ito ay quasi-god Dilin. Siyempre, si Zhao Feng ay natulala din sandali. Hindi niya akalain na makakatakas siya sa quasi-god Dilin nang malapit na siyang umalis sa Blue Ocean Bay. Gayunpaman, sa oras na dumating si quasi-god Dilin, na i-teleport na si Zhao Feng. Quasi-god Dilin,
Anong problema? Tanong ng ibang kabataan, na may matingkad na mukha at malusog na kutis. Ang taong iyon ay isang taong patuloy na nagtatarget sa Golden Jade Race sa Wild Ancient Secret Dimension, kahit na ninakaw ang aming mga mapagkukunan. Ipinaliwanag ni Quasi-God Zhao Fang ang mga krimen ni Zhao Fang. Sa huli, ang ani ng Golden Jade Race mula sa Wild Ancient Secret Dimension ay hindi kasiya siya kumpara sa iba pang mga paksayon. Ang tunay na Diyos na si Tianhua ay personal pang ang siniraan siya sa bagay na ito. Nagpasya lang ang Golden Jade Race na atakihin si Zhao Fang dahil sa pagudyok ni Quasi-God Dilin, ngunit natalo sila ng dalawang rank 3 True Gods. Nang maglaon, ang maliit na grupo ni Zhao Fang ay partikular na nakatarget sa Golden Jade Race. Pagkatapos niya, hindi natin siya pwedeng bitawan. Agad na sabi ni Quasi-God Dilin. Tumungo silang tatlo sa teleportation array na kakaalis lang ni Zhao Fang. Sino lang ang taong ito? Bakit siya nasa teritoryo ng ating Golden Jade Race? Naguguluhang tanong ng mukhang malusog na kabataan. Batay sa sinabi ni Quasi-God Dilin, si Zhao Fang ay isang kaaway ng buong Golden Jade Race. Hindi ba kakaiba para sa ganitong uri ng tao na lumitaw sa teritoryo ng Golden Jade Race? Kailangang matanto ng isa na, sa buong Blue Ocean Bay, tanging ang Golden Jade Race lang ang may kakayahang kumonekta sa Wild Ancient Secret Dimension. Ito. Natigilan ang ekspresyon ni Quasi-God Dilin. Bakit lumitaw si Zhao Fang sa teritoryo ng Golden Jade Race? Ang kanyang isip ay nasa ganap na kaguluhan nang makita niya si Zhao Fang, kaya siya ay ganap na nakaligtaan ang puntong ito. Malalaman natin kapag nahuli natin siya. Bilang karagdagan, mayroon siyang maraming mga kayamanan sa kanyang pagkatao. At sa lakas ng True God Earthsea, madali natin siyang maaagaw. Lumingon si Quasi-God Dilin sa matanda habang nagsasalita ito. Oh, ang matanda ay hindi masyadong nagmamalasakit, dahil ang kalaban ay isa lamang Quasi-God. Ngunit napakalinaw ng mga salita ni Quasi-God Dilin, kung sasali lang siya ay mabibihag nila ang batang iyon. Ang True God Earthsea ay medyo namangha nang marinig ito. Bilisan mo at i-activate ang teleportation array. Si Quasi-God Dilin ay sumigaw sa malapit na gwardya. Oo. Ang guard ay agad na nagpasok ng ilang mababang kalidad na God Crystal at nagsimulang i-activate ang array. Ang tatlong nauna sa kanya ay miyembro ng Golden Jade Race, mga pinuno ng Blue Ocean Bay, kaya hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabeya. Swish! Ang tatlong miyembro ng Golden Jade Race ay na-teleport palayo sa pagtugis kay Zhao Fang. Ang trio ay lumitaw sa isa pang sinaunang teleportation array. Agad na lumipad ang tatlo sa langit, ngunit wala silang makitang palatandaan ni Zhao Fang. Medyo mabilis siyang tumakbo. Malamig na umungol si Quasi-God Dilin. Saan pumunta ang lalaking may gininto ang buhok na kalalabas lang dito? Tinanong ni Quasi-God Dilin ang guard sa tabi ng array. Ang silangan. Sa sandaling magsalita ang gwardya, ang Tri-God Earthsea at ang dalawang kabataan ay bumaril patungo sa abot tanaw sa isang sinag na madilim na gintong liwanag. Matapos lumipad ng medyo malayo, tumigil ang True God Earthsea. Wala akong nararamdamang anumang ripples ng kapangyarihan. Parang hindi tama ang direksyon. Bahagyang kumunat ang noo ni True God Earthsea. Kung si Zhao Fang ay tumatakas, tiyak na gagamit siya ng ilang makapangyarihang pamamaraan ng paglipad. Ang pamamaraan na ito ay tiyak na mag-iiwan ng mga bakas ng enerhiya sa hangin. Gayunpaman, walang napansin ang True God Earthsea na kakaiba habang lumilipad sila. Pero siguradong hindi sila DA ng gwardya na iyon. Hindi ako makapaniwala na hinayaan natin siyang makatakas. Naikuyom ni Quasi-God Dilin ang kanyang mga kamao at sumigaw sa pagkadismaya. Dapat magpatuloy tayo sa ating lakad. Hindi kami lumabas para maglaro. Sinabi ng rank 5 True God kay Quasi-God Dilin at sa iba pang kabataan. Manam. Tumango ang dalawang binata, bahagyang nagbabago ang kanilang mga ekspresyon. Lumabas sila sa oras na ito para sa isang misyon. Whoosh! 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 Agad namang umalis ang tatlo. Matagal pagkatapos nilang mawala, lumitaw ang isang mabigat na spatial blur sa lugar. Swish! Dahan-daang lumabas si Zhao Fang mula sa kawalan. Hindi ako makapaniwala na nakatagpo ako ng Quasi-God Dilin. Napabuntong hininga si Zhao Fang.
Ang tumakbo sa quasi-god dilin ng lahat ng mga tao nang malapit na siyang umalis sa teritoryo ng Golden Jade Race, ang kanyang kapalaran ay talagang kakilakilabot. Kung hindi niya alam ang instant movement at may kapangyarihan ng space-time robe, baka nahuli na talaga siya ng Golden Jade Race. Swish! Inilagay ni Zhao Feng ang space-time robe sa kanyang interspatial dimension. Ang kalidad ng space-time robe ay maihahambing sa Staff of Death Curse. Kapwa sila ay may pinakamataas na kalidad na mga divine weapon, at kung sila ay ipagmamalaki sa labas ng mundo, maaari siyang magdala ng isa pang sakuna sa kanyang ulo. Kaya ko lang magpalit ng direksyon. Nagpa siya si Zhao Feng na baguhin ang kanyang ruta. Matapos lumipad ng ilang buwan, dumating si Zhao Feng sa isang lugar na inookupahan ng isang 4-star power. Kung walang sapat na lakas, talagang mahirap sumulong kahit isang hakbang. Bulalas ni Zhao Feng. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay minsang nagsabi sa kanya na, kung gusto niyang hanapin si Zhao Yufei, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ngayon, lubos na naniwala si Zhao Feng sa mga salitang ito. Kahit na sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, napakahirap ni Zhao Feng na tumawid sa mga zone, kaya hindi na kailangang banggitin pa siya noong siya ay isang late stage na Mystic Light Realm expert. Gamit ang teleportation array ng 4-star faction na ito, nagpatuloy si Zhao Feng sa kanyang paglalakbay. Isang araw, lumitaw si Zhao Feng sa isang sinaunang gintong tore. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman ni Zhao Feng ang nanginginig sa langit na mga alon ng intent. Boom! Bang! Crash! Ang mga nakakatakot na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Zhao Feng. Sa di kalayuan, natatanaw niya na ang abot tanaw ay nababalutan ng yelo, kidlat, hangin, at apoy. Ito ay isang faction war. Hulaan ni Zhao Feng. Ang mga digmaang pangkatin sa Ancient Desolate Realm of Gods ay iba sa mga digmaan sa Continent Zone. Kahit milyon-milyong li ang layo ng labanan, ramdam pa rin niya ang kakilakilabot na labanan na nagaganap. Whoosh! 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 Isang maliit na grupo ng mga sundalo na nilagyan ng brown na armor ang sumugod patungo sa paksayon na kalalabas lang ni Zhao Feng. Patayin lahat dito. Utos ng kapitan ng grupong ito.